Ang hapon ay bumababa na may lamig ng salamin na bintana ng korporasyon. Ang makapangyarihang negosyante nakakagaling lang sa isang pulong mong na magpapasiya ng milyon-milyon ay pinigilan ng isang maliit ngunit matatag na boses. Si Don Eduardo Eddie Alcantara ay naglakad palabas ng executive suite. Ang bawat hakbang ay sumasalamin sa bigat ng daan-daang milyong pisong pinag-usapan sa nagdaang 3 oras. Ang hangin sa labas ng gusali ng Alcantara Group ay bumati sa kanya ng isang malamig na hampas, isang paalala ng mundong kanyang pinaghaharian, isang mundong kasing lamig at kasing tumpak ng mga linya ng korporasyon sa salamin at bakal na toreng kanyang itinayo. Si Don Eduardo ay may edad na mga 50 anyos ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na sanay sa pagbabasa ng mga kontrata at paghula sa mga kalaban. Nakasuot siya ng isang mamahaling dark gray na suit walang kulubot na sumasalamin sa kanyang walang kapagurang disiplina. Ang kanyang personal assistant si Grace Tan ay sumusunod sa kanya. May dalang leather briefcase at digital tablet. Ang mukha ay nakasandal sa profesionalismo. Sa likod nila 4 na bodyguard, sina Carlos Vicente Ricardo at Enrique, ay naghihintay malapit sa armored luxury sedan. Sila ang kanyang anino na kasanayan na niyang magtiwala. Sa harap niya isang batang babae na hindi hihigit sa 7 taong gulang ang nakatingin sa kanya na may nakakagulat na seryoso. Sabi nila, sasabog ang kotse mo. Bulong nito sa malinaw na Tagalog, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Habang papalapit si Don Eduardo, sa kanyang kotse, isang maliit na figura ang humarang sa kanyang dadaanan. Si Aya na may suot, na kupas, na berdeng damit, ay tumayo sa kanyang harapan. Ang maliit na mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sir, pakiusap, huwag kayong sumakay. Ang boses niya ay maliit, ngunit may kakaibang pagtatag. Nagulat si Don Eduardo, ang kanyang mga hakbang ay bumagal. Sabi nila, sasabog ang kotse mo. Ulit ni Aya ngayon ay mas malinaw ang kanyang mga mata, ay tuwid na nakatingin sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng tambutso ng sasakyan at ang kaluskos ng trapiko sa gabi ay tila nawala. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang kanilang dalawa ang naroroon sa malawak na espasyo ng parking lot. Nagkunot noo si Don Eduardo, yumuko, patungo sa kanya na may pag-aalinlangan. Sa likod 4 sa kanyang personal na gwardiya ay nag-uusap ng pabulong tila relax, ngunit ang bata ay nagpumilit na may paniniwala na nagpakilabot sa balat. Ang mga gwardiya ay nag-uusap sa isang wika na hindi maintindihan ni Don Eduardo Mandarin. Ang kotse ay handa na, sabi ni Carlos. Tiyakin na walang bahid, sagot ni Vicente. Ang lahat ay ayon sa plano, sabi ni Ricardo. At ang ingay ay magiging kaguluhan. Dagdag ni Enrique na may ngiti. Normal lang ang kanilang pag-uusap, ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng kaligtasan. Ngunit ang munting boses ni Aya ay tumagos sa kanyang pag-iisip, hindi nawawala. Nagkaroon ng isang bagay sa kanyang pagtatag na lampas sa kanyang edad, isang bagay na nagpakilabot sa gulugod ni Don Eduardo. Ang kanyang instincts na pinatalas ng mga dekada ng mga pakikipagsapalaran sa negosyo ay sumisigaw ng babala. Ano ang sinabi mo? Tanong ng milyonaryo na sinusubukang itago ang kanyang sorpresa. Pinigilan ng batang babae ang kanyang maliliit na kamao at inulit sa pagkakataong ito ay may pagtatag, narinig ko sila. Nag-uusap sila sa Chino. Sabi nila, sasabog ang kotse mo kapag sinimulan mo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Alam ng milyonaryo ang basic na Chino para sa negosyo, ngunit hindi niya kailanman naisip na ang isang hindi kilalang batang babae ay maaaring makaintindi ng mga pag-uusap na halos hindi niya maintindihan. Ano? Anong sinabi mo? Tanong ni Don Eduardo. Ang boses ay mahina, halos isang bulong.
Hinigpitan ni Aya ang kanyang mga kamay. Narinig ko sila, sir. Nag-uusap sila sa Chino. Sabi nila, sasabog ang kotse mo kapag sinimulan mo. Ang bawat salita ay tumatak sa isip ni Don Eduardo. Alam niya ang kaunting Mandarin, sapat lamang para sa mga basic na pag-uusap sa negosyo, ngunit hindi niya kailanman inisip na ang isang batang katulad ni Aya ay makakaintindi ng malalim na pag-uusap. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ang kanyang mga gwardiya, ang kanyang personal na seguridad ay nag-uusap sa likod niya na tila walang malay. Tiningnan niya ito na may halong pag-aalinlangan at paggalang dahil ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot kundi ang pagkaapurahan ng isang nagsasabi ng totoo. Paano mo nalaman, Chino? Tanong niya na bahagyang binaba ang boses. Ang lola ko ang nagturo sa akin. Sagot nito nang walang pag-aalinlangan. At napakabilis nilang magsalita, ngunit naintindihan ko. Sabi nila, hinihintay nila ang ingay pagkatapos ay magiging kaguluhan ng lahat at walang maghihinala sa kanila. Paano mo nalaman ang Chinese, tanong ni Don Eduardo yumukumuli. Ang lola ko po ang nagturo sa akin, sagot ni Aya, nang walang pag-aalinlangan ng kanyang boses, ay isang manipis na sinulid ng determinasyon. Napakabilis nilang magsalita, pero naintindihan ko. Sabi nila, hintayin daw ang putok. Pagkatapos daw magkakagulo na at walang maghihinala sa kanila. Ang mga salita ni Aya ay nagpalamig sa kanya. Ang mga detalye, ang ingay, ang kaguluhan, ang walang maghihinala, ay nagpahiwatig ng isang maingat na plano, hindi lamang isang random na babala. Ang kanyang lola, isang matandang babae, na tila nakatira sa mundo ni Aya, ay nagturo sa kanya ng wika, ng mga negosyo at mga lihim. Lihim na lumingon ang milyonaryo sa mga guwardiya na ngayon ay tila nagbabantay sa pangunahing pinto. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Bawat hibla ng kanyang instinct bilang negosyante na nasanay sa mga pagtataksil ay sumisigaw sa kanya na hindi niya maaring baliwalain ang mga salita ng batang iyon. Bata. Nag-aalinlangan. Alam mo ba ang sinasabi mo, oo? Nakatitig siya nang hindi kumukurap. Huwag kang sumakay sa kotseng iyon. Ang tanawin ng kanyang mga gwardiya na ngayon ay mas tahimik kaysa karaniwan at nakatingin sa labasan ay nagpataas ng kanyang kaba. Ang kanyang dibdib ay sumikip, isang pamilyar na pakiramdam kapag may banta sa kanyang kaharian. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagtataksil at panganib. Ngunit ang pagdating nito, mula sa loob ng kanyang pinagkakatiwalaang seguridad, ay isang bagay na iba. Ang mga salita ng isang bata ay nagtaglay ng kapangyarihan na hindi niya maaaring baliwalain. Aya, ang kanyang boses ay isang mahinang huni. Alam mo ba ang sinasabi mo? Walang sagot, ngunit ang mga mata ni Aya ay sumagot nang may matinding kaseryosohan. Huwag kang sumakay sa kotseng iyan. Ulit niya ngayon ay may pinaghalong takot at pagpupumilit. Ang hangin sa paligid ay naging mas mabigat. Lumunok ang milyonaryo na sinusubukang manatili sa kanyang pagiging kalmado. Ilang taon na siyang napapalibutan ng pribadong seguridad. Mga taong nangako na poprotektahan siya, ngunit ang babalang iyon ay nagpakaba sa kanya na hindi pa niya naramdaman. Umurong siya ng isang hakbang at sa isang matatag na boses ay tinawag ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang assistant. Dalhin mo sa akin si Sanchez, siya lang ngayon. Ang paligid ay naging mabigat, ang bawat hininga ay tila nagdadala ng babala. Lumunok si Don Eduardo, ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay halos gumuho. Ang kanyang mga gwardiya, ang mga lalaking sumumpa na poprotektahan siya, ay ngayon ay posibleng ang kanyang mga mamamatay tao. Ang ideya ay nagpalamig sa kanya hanggang sa buto. Umurong siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga gwardiya nang hindi direktang nakatingin. Sanchez, ang boses niya ay,
matatag nagpapahayag ng awtoridad. Puntahan mo ako. Ikaw lang. Si Sanchez ang kanyang matagal ng hepe ng seguridad at pinagkakatiwala ang kanang kamay ay nasa malapit. Mabilis na lumayo ang assistant. Iniiwasan ng milyonaryo na tingnan ng mga gwardiya. Nang direkta ngunit naramdaman niya ang kanilang mga mata na nakatutok sa kanya na parang alam nilang may lumabas na impormasyon. Yumuko siya muli sa bata. Makipag-usap ka ng mabuti. Kung totoo ang sinasabi mo, nasa malaking peligro ka. Hindi nila papayagan na may makatuklas sa kanila. Pinigilan ng batang babae ang kanyang mga labi. Wala akong pakialam. Agad na lumayo si Sanchez. Hindi direktang tiningnan ni Don Eduardo ang mga gwardiya, ngunit naramdaman niya ang matalim na tingin nila sa kanya. Muli siyang yumuko kay Aya. Aya, pakinggan mo ako ng mabuti. Kung tama ang sinabi mo, nasa malaking panganib ka. Hindi nila hahayaan na may makatuklas sa kanila. Pinigilan ni Aya ang kanyang mga labi. Ang kanyang maliit na mukha ay determinado. Hindi ko po iniisip. Ang lola ko po ay nagsabi na palaging magsalita kung maaari kong tulungan ang isang tao na hindi mamatay. Ang lola ko po ay palaging nagsasabi na kung maaari kong tulungan ang isang tao na hindi mamatay dapat akong magsalita. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya nang higit pa sa anumang payo mula sa kanyang mga financial advisor. Sa sandaling iyon naramdaman ng milyonaryo na ang bigat ng kanyang kayamanan, ng kanyang mga negosyo, at ng kanyang mamahaling suit ay gumuho sa ng simpleng katapangan ng isang bata. Ang mga salita ni Aya ay tumatak sa puso ni Don Eduardo. Sa loob ng maraming taon, siya ay napapalibutan ng mga humahanga, mga tagapayo na may sariling interes, mga kasosyo na humahabol sa kanyang kayamanan. Ngunit ito ang simpleng katapangan ng isang bata na walang hinihintay na kapalit ay nagpakita sa kanya ng tunay na halaga ng katotohanan. Ang kanyang buong kaharian ay nakasalalay sa isang babala mula sa pinakamalayo sa inaasahan. Bumalik ang assistant kasama si Sanchez ang nag-iisang tao na bulag na pinagkakatiwalaan ng milyonaryo. Kinausap niya ito nang pabulong ng hindi inilalayo ang mga mata sa mga gwardiya. Suriin mo ang kotse ngayon, ngunit gawin mo na parang regular na gawain. Tumango si Sanchez at lumakad patungo sa sasakyan na nakaparada ng ilang metro ang layo. Tinitigan siya ng mga gwardiya ng may tensyon, nagpapalitan ng maiikling salita na hindi na maaaring baliwalain ng milyonaryo. Bumalik si Sanchez sa tabi ni Don Eduardo, ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, may kailangan po tayong tingnan sa kotse. Bulong ni Don Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga gwardiya. Tingnan mo ng mabuti, Sanchez. Gawin mo na parang routine check lang. Walang makakahalata. Tumango si Sanchez at naglakad patungo sa itim na luxury sedan. Ang mga gwardiya ay sumunod sa kanya. Nang may matatalim na mata ang kanilang mga bibig, ay nagbulong ng mga salita sa Mandarin na ngayon ay nag-iwan ng isang pamilyar na lamig sa likod ng leeg ni Don Eduardo. Bumilis ang puso ng negosyante. May sasabog literal o figuratibo. Ang bata ay kumapit sa kanyang jacket at sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang taong yon na nasanay na dominahin ang buong silid, na lupigin ang mga kalaban sa malupit na negosasyon ay nakaramdam ng tunay na takot. Bigla isa sa mga gwardiya ang lumapit na may pilit na ngiti. Sir, handa na ang kotse. Kailangan na nating umalis. Hindi maganda na magtagal dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Don Eduardo. Ang hangin ay tila nagiging mas manipis. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Aya na humawak sa kanyang suit jacket, isang mainit na paalala ng kanyang babala. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, si Don Eduardo, ang walang takot na negosyante, ay nakaramdam ng tunay na takot, hindi para sa kanyang kapalaran, kundi para sa kanyang buhay. Bigla si Carlos, isa sa mga gwardiya, ay humakbang pasulong may pilit na ngiti. Sir, ready na po ang kotse.
Kailangan na po tayong umalis. Hindi po magandang magtagal dito. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong na nagpapakaba. Huminga ng malalim ang milyonaryo. Ang kanyang tingin ay salitan sa pagitan ng batang hindi bumibitaw sa kanyang jacket at ng mga gwardiya na pinipilit siya. Hindi pa siya makumpirma. Ngunit kung magkakamali siya, marahil iyon na ang huli. At sa sandaling iyon, itinaas ni Sanchez ang kanyang kamay mula sa kotse na may nakakaalarma na kilos na siya lamang ang nakaintindi. Huminga ng malalim si Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga gwardiya pagkatapos ay bumaling kay Aya na ang mga mata ay may takot. Isang maling galaw at ang lahat ay tapos na. At sa eksaktong sandaling iyon, itinaas ni Sanchez ang kanyang kamay. Mula sa harap ng kotse, isang seryosong senyas na nagsasabing, kumpirmado. Ang tensyon ay naging hindi matiis. Naramdaman ng milyonaryo na sumisikip ang kanyang lalamunan. Agad na lumingon ang mga gwardya kay Sanchez at hinila ng batang babae ang kanyang braso nang may pagkaapurahan. Ang kapalaran ay malapit ng magpasya. Kung gusto mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at magkomento kung ano ang tingin mo. Nagsimulang maglakad ang mga gwardya patungo sa kotse na sinusubukang harangan ang paningin. Ang tensyon ay naging hindi matiis, sumasakal sa hininga ni Don Eduardo. Ang mga gwardya ay sabay-sabay na lumingon kay Sanchez, ang kanilang mga mukha ay nagyayelo. Hinila ni Aya ang braso ni Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng katahimikan, isang seryosong babala. Ang kapalaran ay nasa balanse. Nagsimulang humakbang ang mga gwardya, ang kanilang mga kilos ay mas mabilis at mas agresibo patungo sa kotse. Sinusubukang harangan ang paningin ni Don Eduardo at Sanchez. Agad na naintindihan ng milyonaryo na may nakumpirma. Ang hangin ay napuno ng kuryente na parang alam ng lahat na ang susunod na galaw ay maaaring magdulot ng kanilang buhay. At habang tinitigan siya ng batang babae na may malalaking mata, naintindihan niya na wala ng atrasan. Dito nagtatapos ang unang bahagi. Naintindihan ni Don Eduardo. Kumpirmado. Ang hangin ay puno ng hindi nakikitang kuryente. Ang bawat tao ay alam na ang susunod na sandali ay maaaring maging kanilang huli. Tiningnan ni Aya si Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit determinasyon. Wala ng atrasan. Ang kanyang buhay ay hindi na nasa kanyang mga kamay, kundi sa kamay ng isang bata at isang matapat na gwardiya. Sa pagitan ng paghinga ng tensyon ng tinig ni Sanchez ay bumukas matatag at malinaw para marinig ng lahat. Sir, huwag po kayong lumapit. May devices sa makina. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mga gwardiya ay nagtinginan at isa sa kanila ay humakbang pasulong na sinusubukang ngumiti. Siguro ay nagkakamali lang, boss. Sinuri namin ang lahat. Ang mga yapak ng mga gwardiya patungo sa kotse ay naging mabilis at nagbabanta. Ang hangin ay naging mas mabigat, halos nakasasakal. Si Don Eduardo, na may kamay pa rin ni Aya na mahigpit na nakakapit sa kanyang jacket, ay nanatiling matatag. Alam niyang ito ang sandali ng katotohanan. Pagkatapos si Sanchez na nasa harap ng kotse, ay sumigaw ang kanyang boses ay matatag at malakas na tumatagos sa tensyon. Sir, huwag po kayong lumapit. May device sa makina. Ang mga salita ay tumama, tulad ng isang bomba, nagpabali sa lahat ng pagpapanggap. Ang mga gwardiya sina Carlos Vicente Ricardo at Enrique ay tumigil ang kanilang mga mata, ay nagtagpo nagbabahagi ng isang tahimik, ngunit nakamamatay na pag-unawa. Si Carlos na may pilit pa ring ngiti ay humakbang pasulong. Nagkakamali lang po kayo, boss. Sinuri po namin ang lahat ng kotse. Hinarap siya ng milyonaryo nang may katigasan na hindi niya ginamit sa loob ng maraming taon. Kung ganoon ipaliwanag mo sa akin kung bakit si Sanchez ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan ko ay nagsasabi sa akin ng
kabaligtaran. Ang tensyon ay hindi na matiis. Ang bata ay humihingal. At sa sandaling iyon, naintindihan ng milyonaryo na ang maliit na batang iyon ang nagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyang sariling mga gwardiya ay nagplano ng kanyang katapusan. Nakangisi si Don Eduardo kay Carlos, ang kanyang mga mata ay matatalim, ang kanyang boses ay nagpakita ng isang awtoridad na hindi niya pinakita sa loob ng maraming taon. Kung ganoon, Carlos, ipaliwanag mo sa akin. Ipaliwanag mo kung bakit si Sanchez, ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan ko ng buo, ay nagsasabi sa akin ng kabaligtaran. Ang tanong ay nakapako, hindi nangangailangan ng sagot kundi isang pag-amin. Ang tahimik na tensyon ay tumagos sa kanilang lahat. Ang hininga ni Aya ay naging mabilis. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang nakasisilaw na katotohanan ay tumama kay Don Eduardo. Ang maliit na batang yon, si Aya, ang nagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyang sariling mga pinagkakatiwalaang gwardiya, ang kanyang mga anino, ang nagplano ng kanyang katapusan. Bigla isa sa kanila ay sumubok na gumalaw patungo sa kanyang jacket, ngunit itinaas ng milyonaryo ang kanyang kamay. Huwag mo nang subukan. Dito na nagtatapos ang laro ninyo. Sa paligid, ang seguridad ng gusali ay nagsisimula nang mapansin ang kakaibang sitwasyon. Ilang tingin ang nakatuon sa grupo. Naunawaan ng mga traidor na nawalan na sila ng kontrol. Bigla si Ricardo ay gumalaw, ang kanyang kamay ay gumapang patungo sa loob ng kanyang jacket, marahil para sa isang sandata. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, itinaas ni Don Eduardo ang kanyang kamay. Ang kilos ay matatag at nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Huwag ninyong subukan. Dito na nagtatapos ang laro ninyo. Ang kanyang boses ay malamig, may banta. Ang mga pabulong at matatalim na tingin mula sa mga tauhan ng seguridad ng gusali ay nagsimulang maging mas malinaw. Ang mga empleyado na lumalabas ay tumigil at tiningnan ang kakaibang eksena. Naintindihan ng 4 na traidor na nawalan na sila ng kontrol. Napapalibutan sila at ang kanilang plano ay nabunyag. Ang isa sa kanila ay bumulong sa tsino na may galit na hindi na napigilan. Lahat ay kinakalkula, walang saysay. Ang bata, ng walang pag-aalinlangan, ay isinalin ng malakas. Sabi niya, hindi raw bale maabot ka pa rin daw ng isang tao maaga o huli. Tiningnan siya ng milyonaryo na may halong pagkamangha at paggalang. Ang batang iyon ang naging nag-iisa niyang kakampi sa gitna ng pagtataksil. Marahil, sagot niya sa matatag na boses para marinig ng lahat, ngunit hindi ngayon. Si Vicente, na may galit na pumupuno sa kanyang mga mata, ay bumulong sa Mandarin. Lahat ay kinakalkula, walang saysay. Walang pag-aalinlangan si Aya, ang kanyang maliit na boses ay nagtaglay ng kapangyarihan na lumampas sa kanyang edad, ay isinalin ng malakas. Sabi niya, hindi raw bale sir. Maabot ka pa rin daw ng isang tao maaga o huli. Tiningnan ni Don Eduardo si Aya, isang halo ng pagkamangha at malalim na paggalang. Sa gitna ng pagtataksil at panganib, ang batang ito ang naging kanyang nag-iisang kakampi. Marahil, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag, lumalabas sa hangin. Ngunit hindi ngayon. Sa loob ng ilang segundo dumating ang mga ahente ng panloob na seguridad at dinakip ang mga gwardya. Nagkaroon ng pagpupumilit, mga insulto sa iba't ibang wika, mga tingin ng pagkamuhi, ngunit sa huli ay nakaposa sila at inilayo sa lugar. Hindi gumalaw ang milyonaryo hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin. Noon lamang siya yumuko sa taas ng bata na may malalim na kaseryosohan. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa mo. Mabilis na gumalaw ang mga ahente ng seguridad ng gusali. Sa loob lamang ng ilang segundo, sina Carlos, Vicente, Ricardo at Enrique ay nakaposas, ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at galit. Nagkaroon ng pagtutol, mga sigaw.
sa Mandarin at Tagalog, ngunit sila ay mabilis na inilayo. Hindi gumalaw si Don Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanila hanggang sa mawala sila sa paningin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko hanggang sa maging pantay ang kanyang mga mata sa mata ni Aya. Aya, ang boses niya ay malalim at totoo. Iniligtas mo ang buhay ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Tiningnan siya ng batang babae na may bahagyang pagkamahinhin na tila sa unang pagkakataon ay naunawaan niya ang laki ng nangyari. Ulit-ulit ko lang po ang narinig ko. Ang lola ko po ay nagsasabi na ang pagpapatahimik ng isang masamang bagay ay parang pagtulong sa paglipas nito. Ang mga salita ay tumama sa kanya sa pinakamalalim na bahagi. Tiningnan siya ni Aya, isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kanyang pisngi na parang ngayon lang niya naunawaan ang bigat ng kanyang ginawa. Inulit ko lang po ang narinig ko, sir. Ang lola ko po ay nagsabi na ang pagpapatahimik ng isang masamang bagay ay parang pagtulong sa paglipas nito. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Don Eduardo ng malalim. Sa loob ng maraming taon, siya ay napapalibutan ng mga sumasamba, mga tagapayo na may sariling interes, mga kasosyo na naghahanap ng kanyang kayamanan. Ngunit mula sa isang maliit na bata, narinig niya ang pinakamakapangyarihang katotohanan. Isang magkaibang kotse ang mabilis na inihanda. Bago pumasok, kumuha ng isang sandali ang milyonaryo upang obserbahan siya. Alam niya na ang maliit na batang iyon ay nagbago, hindi lamang sa kanyang araw, kundi sa paraan din ng pagtingin niya sa mundo. Pakinggan mo, gusto kong malaman mo na simula ngayon hindi ka na mag-iisa. Titiyakin ko na matatanggap mo ang lahat ng nararapat sa iyo, edukasyon, proteksyon, at higit sa lahat, hindi mo na kailangang manahimik sa iyong nalalaman. Mabilis na nagdala ng isa pang armored sedan ang koponan ng seguridad. Bago pumasok, tumayo si Don Eduardo sa harap ni Aya. Ang batang iyon na nakasuot ng simpleng berdeng damit ay nagbago hindi lamang sa kanyang araw, kundi sa kanyang pananaw sa mundo. Aya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may pangako. Mula ngayon hindi ka na mag-iisa, aalagaan kita. Titiyakin ko na makakakuha ka ng edukasyon, proteksyon, at higit sa lahat, hindi ka na kailanman mananahimik sa iyong nalalaman. Hindi agad sumagot ang bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may kislap ng ginhawa. Sa huli ay tumango siya. Sumakay ang milyonaryo sa sasakyan, ngunit bago isara ang pinto, muli siyang tiningnan. Ang imaheng yun ay nakaukit sa kanyang memorya. Isang batang babae na may berdeng damit, matatag tulad ng isang bato sa harap ng pagsubok. Hindi agad sumagot si Aya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang liwanag na halo ng relief at pag-asa. Dahan-dahan tumango siya. Sumakay si Don Eduardo sa kotse, ngunit bago tuluyang isara ang pinto, muli siyang lumingon. Ang larawan ni Aya na nakasuot ng kanyang kupas na berdeng damit, ngunit nakatayo ng matatag, ay nakaukit sa kanyang alaala. Habang umuusad ang kotse, nagmuni-muni siya sa katahimikan. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang mga koneksyon, lahat ay maaring mawala sa loob ng ilang segundo kung hindi niya natutunan na kilalanin ang katotohanan, kahit na ito ay nagmula sa pinakahindi inaasahang tinig. At doon, kasama ang ingay ng lungsod, sa likuran, naintindihan niya ang pinakamakapangyarihang aral na natanggap niya kailanman. Ang katapangan ay hindi nakasalalay sa edad o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magsalita kapag ang iba ay nananahimik. Habang umaandar ang kotse, nagmuni-muni si Don Eduardo sa katahimikan. Ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga koneksyon, lahat ng ito ay maaaring gumuho kung hindi niya natutunan na pakinggan ang katotohanan, kahit na ito ay nagmula sa pinakamaliit na boses. Ang aral na ito ay lumampas sa anumang payo sa negosyo na natanggap niya. Hindi niya kailanman nalaman
kung ang konspirasyong yun ay bahagi ng isang mas malaki, ngunit naintindihan niya na ang kanyang kapalaran ay nagbago dahil sa interbensyon ng isang napakaliit na batang babae. Ipinakita sa kanya ng buhay na ang kapalaran ay maaaring bilhin, ngunit ang tunay na katapatan ay lumilitaw kung saan hindi mo inaasahan. Hindi niya kailanman nalaman kung ang konspirasyong ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, ngunit naintindihan niya na ang kanyang kapalaran ay nagbago dahil sa isang maliit na batang babae. Ipinakita sa kanya ng buhay na ang kayamanan ay maaaring bilhin, ngunit ang tunay na katapatan ay lumilitaw kung saan hindi mo inaasahan. Ang kanyang puso ay nabahala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng isang sandali at nag-isip, hinding-hindi ko kailanman susubukan ang boses ng mga inosente dahil minsan nakikita nila ang hindi natin gustong tanggapin. Ang tunog ng aral na yon ay sasamahan siya palagi. Sa isang iglap ipinikit ni Don Eduardo ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay nabahala. Hinding-hindi ko kailanman susubukan ang boses ng mga inosente, naisip niya. Dahil minsan, nakikita nila ang hindi natin gustong tanggapin. Ang aral na ito ay sasamahan siya habang buhay. At habang bumabalik ang bata sa kanyang lola, nang hapong iyon, wala sa kanila ang nakakaalam na ang buong mundo ay titigil upang pakinggan ang kanilang kwento. Hindi mo kailanman malalaman kung sino ang makapagliligtas sa iyo o kung saan magmumula ang katotohanan. Ngunit kapag ito ay lumitaw, kailangan mo lamang itong parangalan at tandaan magpakailanman. At habang bumabalik si Aya sa kanyang lola, nang hapong yon wala sa kanila ang nakakaalam na ang kanilang kwento ay magiging isang testamento sa kapangyarihan ng katotohanan. Hindi mo kailanman malalaman kung sino ang magliligtas sa iyo o kung saan magmumula ang katotohanan. Ngunit kapag ito ay dumating, kailangan mo lamang itong parangalan at tandaan magpakailanman. Kinabukasan ang tanggapan ni Don Eduardo ay nagbago mula sa isang sentro ng kapangyarihan tungo sa isang kuta ng pagpaplano. Ngunit bago ang lahat, may isang mas mahalagang pagpupulong ang makilala ng mas malalim ang dalawang babae na nagligtas sa kanyang buhay. Ang gabi ay lumipas na may kaunting tulog para kay Don Eduardo. Ang mga imahe ng sumasabog na kotse at ang determinadong mukha ni Aya ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan maaga pa ang kanyang executive office sa tuktok ng Alcantara Tower ay nagbago mula sa isang sentro ng kapangyarihan tungo sa isang tahimik na kuta ng pagpaplano. Ngunit bago siya sumisid sa komplikadong paghahanap ng mga traidor, may isang mas mahalagang gawain ang makilala ng mas malalim ang dalawang babae na nagligtas sa kanyang buhay, si Aya at ang kanyang lola, Isabel. Si Aya na may suot na simpleng damit na regalo ni Don Eduardo ay tila mas komportable sa kanyang tanggapan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at mapanuri. Nasa tabi niya si Lola Isabel, isang matandang babae na may banayad, ngunit matatag na presensya. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng karunungan na nakita na ang marami sa mundo. Si Aya na ngayon ay nakasuot ng isang simpleng ngunit malinis na damit na binili ni Grace Tan sa utos ni Don Eduardo, ay nakaupo sa isa sa mga malambot na sofa sa kanyang opisina. Sa unang pagkakataon, tila mas komportable siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at mapanuri, sinusuri ang mga detalye ng marangyang silid. Nasa tabi niya si Lola Isabel, isang matandang babae na may banayad na ngiti, ngunit may matatag na presensya. Ang kanyang balat ay may kulubot mula sa edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang karunungan na nakita na ang marami sa mundo. Salamat sa pagdating simula ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa karaniwan. Tiningnan niya si Lola Isabel. Ang iyong apo, iniligtas niya ang buhay ko. Kailangan kong maunawaan kung paano. Tumango si Lola Isabel, ang kanyang mga mata
ay nakatingin kay Aya ng may pagmamahal. Pinalaki ko siya upang makinig, hindi lamang sa mga salita, kundi sa kanilang mga kahulugan. Ang Chinese, ito ay isang regalo mula sa aking mga nakaraang buhay. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang sariling pagkabata sa isang komunidad ng mga Pilipinong Tsino, kung paano siya natuto ng wika, hindi lamang para sa komunikasyon, kundi para sa kaligtasan. Salamat sa pagdating ninyong dalawa. Ang boses ni Don Eduardo ay malambot malayo sa karaniwan niyang tono sa negosyo. Tiningnan niya si Lola Isabel. Ang inyong apo, si Aya, iniligtas niya ang buhay ko. Kailangan ko pong maunawaan kung paano. Nakangiti si Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Aya ng may pagmamahal. Pinalaki ko po si Aya na makinig, Ginoo, hindi lang po sa mga salita, kundi pati na rin sa kanilang mga kahulugan. Ang Chinese. Ito po ay isang regalo na dinala ko mula sa aking mga nakaraang buhay. Nagkuwento si Lola Isabel tungkol sa kanyang kabataan sa isang matandang komunidad ng mga Pilipinong Tsino, kung saan ang Chinese ay itinuro hindi lamang para sa komunikasyon, kundi bilang isang kasangkapan upang maunawaan ang mga lihim ng mundo. Dahil po Ginoo, dagdag ni Lola Isabel, ang wika ay hindi lang po tungkol sa pagpapahayag ng iniisip, kundi sa pagtatago ng totoo. Ipinaliwanag ni Lola Isabel na ang pagtuturo niya kay Aya ng Chinese ay hindi lamang para sa kaalaman, kundi para din sa isang mas malalim na dahilan upang makinig sa mga sinisikap itago ng iba. Ipinahiwatig niya na ang kakayahan ni Aya ay maaaring hindi lamang sa pag-aaral ng wika, kundi sa isang likas na intuisyon upang maramdaman ang panganib o ang katotohanan sa likod ng mga salita. Ang wika ay maaaring maging isang kalasag, ngunit maaari rin itong maging isang espada. Patuloy ni Lola Isabel. Tinuruan ko si Aya na gamitin ang kanyang mga tainga, hindi lamang ang kanyang bibig, upang makinig sa mga hindi sinasabi, sa mga pagbabago, sa boses, sa mga tunog na lumalabas kapag ang isang tao ay nagsisinungaling. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Don Eduardo nang may pagkaunawa. Ang kakayahan ni Aya ay hindi lamang po sa pag-aaral ng Chinese, Ginoo. Ito po ay isang kaloob, isang intuisyon upang maramdaman ang panganib, upang marinig ang katotohanan sa gitna ng pagpapanggap. Napagtanto ni Don Eduardo na ang babaeng ito, si Lola Isabel, ay hindi lamang isang lola. Siya ay isang matalinong babae na maaaring may sariling mga karanasan sa mga mapanlinlang na mundo. Naintindihan ni Don Eduardo. Ang Lola Isabel ay may kaalaman sa mga paraan ng mundo, isang kaalaman na pinalakas ng karanasan. Nakita niya ang isang kaparehong determinasyon at karunungan sa mga mata ni Aya. Ang iyong lola ay matalino, Aya, sabi niya, at ikaw din. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang kakaibang paggalang. Ito ay hindi lamang isang bata na nakarinig ng isang bagay. Ito ay isang bata na sinanay upang marinig. Matalino ang lola mo, Aya, sabi ni Don Eduardo. May ngiti sa kanyang labi na bihirang makita. At ikaw din. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Aya. Sa gitna ng kanyang imperyo ng pera at kapangyarihan, ang pinakamalaking asset na natuklasan niya ay hindi isang kontrata o isang kasosyo, kundi ang isang inosenteng bata at ang kanyang matalinong lola. Nagpatuloy si Don Eduardo. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Hindi lang ang mga gwardya, kundi ang utak sa likod ng lahat. Tumawag siya kay Sanchez na naghihintay sa labas at ilang piling miyembro ng kanyang security team at legal team. Ang opisina ay naging isang war room. Sa pagtatapos ng pagpupulong ang pagiging totoo ni Lola Isabel at ang espesyal na kakayahan ni Aya ay hindi na mapagdududahan ni Don Eduardo. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito, Lola Isabel,
Sabi niya ng may seryoso. Hindi lang ang mga gwardiya, kundi ang utak sa likod ng lahat ng ito. Tinawag niya si Sanchez at ilang piling miyembro ng kanyang security at legal team. Ang opisina ni Don Eduardo ay nagbago tungo sa isang war room. Ang mga blueprint ng gusali mga listahan ng mga empleyado at mga financial report ay kumalat sa mesa. Ayon sa aking instincts at sa narinig ni Aya paliwanag ni Don Eduardo, ang balak na ito ay nagmula sa loob ng aking bilog. Ito ay isang pagtatangka na hindi lamang patayin ako, kundi upang pahinain ang Alcantara Group. Si Sanchez ay nagtatrabaho na sa pagtatanong sa mga empleyado ng seguridad at pag-access sa mga surveillance camera. Ang legal team ay nagrerepaso ng mga kontrata at mga posibleng paglabag sa seguridad. Batay sa aking instincts at sa mga narinig ni Aya paliwanag ni Don Eduardo, tumitingin sa kanyang koponan ang balak na ito ay nagmula sa loob. Ito ay hindi lamang isang pagtatangka na patayin ako, kundi upang pahinain ang Alcantara Group. Agad na gumana si Sanchez, nagtatanong sa lahat ng empleyado ng seguridad at nag-access sa footage ng surveillance camera. Ang kanyang legal team ay nagre-repaso ng lahat ng kontrata, naghahanap ng mga butas o kahina-hinalang clause. Kailangan natin ng mga mata at tainga sa lahat ng dako, sabi ni Don Eduardo. Tiningnan niya si Aya. Aya, sa palagay mo, maaari mo ba kaming tulungan bilang aming tagapakinig? Nag-aalangan si Aya, ngunit ang pagtingin ni Lola Isabel ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumango siya. Oo, Don Eduardo, makikinig po ako. Ngunit kailangan pa niya ng isang bagay, isang tao na maaaring makarinig ng mga lihim na pabulong, isang tao na hindi pagdududahan ng sinuman. Tumingin si Don Eduardo kay Aya na nakaupo ng tahimik sa gilid, sumisip-sip ng juice. Aya, sabi niya, sa palagay mo maaari mo ba kaming tulungan? Bilang aming tagapakinig. Nag-aalangan si Aya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa laki ng gawain. Ngunit ang banayad na pagtingin ni Lola Isabel ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan tumango si Aya. Opo, Don Eduardo. Makikinig po ako. Si Don Eduardo ay ngumiti ng totoo. Kung ganoon mag-ayos ka, sabi niya, dahil sisimulan natin ang paghahanap. Ipinangako niya kay Lola Isabel ang kumpletong proteksyon at suporta para sa kanila. Habang papalabas sina Aya at Lola Isabel na may pag-asa sa kanilang mga mata, bumaling si Don Eduardo sa kanyang koponan. Ang ating misyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagtataglay ng bagong determinasyon, ay hindi lamang upang malaman kung sino ang nagtaksil sa akin, kundi upang protektahan ang mga inosente na tumulong sa akin. At titiyakin ko na ang mga taong ito ay hindi na kailanman magtatago sa likod ng mga anino. Si Don Eduardo ay ngumiti, isang tunay na ngiti na hindi lumalabas sa loob ng maraming taon. Kung ganoon maghanda ka, Aya, sabi niya, dahil sisimulan na natin ang paghahanap. Ipinangako niya kay Lola Isabel ang kumpletong proteksyon at suporta para sa kanila, kabilang ang isang ligtas na tirahan at lahat ng kinakailangan. Habang papalabas sina Aya at Lola Isabel na may pag-asa sa kanilang mga mata, bumaling si Don Eduardo sa kanyang koponan. Ang ating misyon, sabi niya, ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang bagong determinasyon, ay hindi lamang upang malaman kung sino ang nagtaksil sa akin, kundi upang protektahan ang mga inosente na tumulong sa akin. At titiyakin ko na ang mga taong ito ay hindi na kailanman magtatago sa likod ng mga anino. Sa gabi, habang ang lungsod ay nagsisimulang magliwanag, si Don Eduardo ay nakatayo sa bintana, tinitingnan ang imperyo na kanyang itinayo. Ngayon, sa tulong ng isang batang babae at ng kanyang matalinong lola, siya ay handa ng harapin ang mga kaaway na nagtatago sa kadiliman at tuklasin ang katotohanan na matagal nang nakatago.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bustling metropolis sa ilalim. Ito ay isang lungsod ng mga pagkakataon, ngunit isa rin ito ng mga lihim at pagtataksil. Sa tulong ng isang maliit na batang babae at ng kanyang matalinong lola, si Don Eduardo, ay handa nang harapin ang mga kaaway na nagtatago sa kadiliman at tuklasin ang katotohanan na matagal nang nakatago. Ang laro ay nagsimula na. Ang pagbabalik ni Don Eduardo sa Alcantara Group ay puno ng pag-iingat. Ang bawat ngiti, bawat kaway ay may tanong sa likod. Ngunit ang kanyang bagong asset ay nakaupo ng tahimik sa sulok nakikinig sa mga hindi sinasabi. Ang mga araw matapos ang insidente ay nagdulot ng isang kakaibang tensyon sa Alcantara Group. Ang balita tungkol sa aborted security breach ay kumalat ng mabilis kahit na ang tunay na detalye ay mahigpit na pinipigilan. Si Don Eduardo Alcantara ay bumalik sa kanyang opisina, ngunit hindi na siya ang dating Don Eduardo. Ang bawat ngiti ng empleyado, bawat kaway ng kasosyo ay may tanong sa likod. Sino ang tunay na kaibigan at sino ang kaaway? Sa lahat ng ito, ang kanyang bagong asset. Si Aya ay nakaupo ng tahimik sa sulok ng kanyang opisina. Madalas ay nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang mga tainga ay laging bukas, nakikinig sa mga hindi sinasabi. Si Aya na may bagong damit at isang aklat ng mga kwento sa kamay ay madalas nakasama ni Don Eduardo. Sa panlabas siya ay isang inosenteng bata lamang na sinusuportahan ng kanyang benefactor. Ngunit sa loob, siya ay naging pinakamahalagang tagapakinig ni Don Eduardo. Sa utos ni Don Eduardo, si Aya at Lola Isabel ay lumipat sa isang mas ligtas at komportableng tirahan na malapit sa Alcantara Tower. Si Aya ay madalas nakasama ni Don Eduardo sa opisina sa ilalim ng pagkukunwari na tinutulungan siya sa kanyang pag-aaral. Ngayon, nakasuot siya ng mas magaganda at makukulay na damit na tila nagbubura sa kanyang dating mahirap na imahe. Madalas siyang nakikita na may hawak na libro ng mga kwento, ngunit sa likod ng inosenteng anyo ng isang bata, siya ang pinakamahalagang tagapakinig ni Don Eduardo, ang kanyang lihim na tainga sa isang mundong puno ng mga pabulong at mga lihim. Sa isang partikular na hapon, habang si Don Eduardo ay abala sa kanyang mga tawag at si Grace Tan ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento, narinig ni Aya ang isang pag-uusap. Isang tawag sa telepono na ginawa ni Grace Tan sa isang boses na mas tahimik at mas pabulong kaysa karaniwan. Ang pag-uusap ay nasa Mandarin, kaya't hindi ito napansin ni Don Eduardo. Ngunit sa mga tainga ni Aya ito ay malinaw. Hindi lamang mga salita, kundi ang tono, isang halo ng pagmamadali at pagtatago. Narinig niya ang mga salitang proyekto, bahagi, at ang pangalang Lim. Isang hapon, habang abala si Don Eduardo sa sunod-sunod na tawag sa telepono at si Grace Tan ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang desk sa labas ng opisina, narinig ni Aya ang isang bagay. Si Grace Tan ay gumawa ng isang tawag sa telepono. Ang kanyang boses ay mas tahimik at mas pabulong kaysa karaniwan. Ang pag-uusap ay nasa Mandarin, kaya't hindi ito napansin ni Don Eduardo. Ngunit sa mga tainga ni Aya ito ay malinaw. Hindi lamang mga salita, kundi ang tono, isang halo ng pagmamadali at pagtatago. Narinig niya ang mga salitang proyekto, bahagi at ang pangalang Lim. Ito ang pangalang Ricardo Lim, isang kilalang kakompetensya ni Don Eduardo sa industriya. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan, isang kakaibang pakiramdam ng lamig ang gumapang sa kanya. Nang matapos ang tawag, tiningnan ni Aya si Grace Tan. Ang mukha ni Grace ay hindi nagpakita ng anumang bagay, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabahagi ng isang lihim na pagkakaugnay sa pangalang iyon. Tahimik na binanggit ni Aya ang pangyayari kay Lola Isabel ng gabing iyon. Nang matapos ang tawag, inilagay ni Grace Tan ang telepono at tumingin sa paligid nang may pag-iingat, tila nagtatago ng isang bagay. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang bagay, ngunit ang kanyang mga mata
ay tila nagbabahagi ng isang lihim na pagkakaugnay sa pangalang Lim. Nang gabing iyon habang naghahapunan kasama si Lola Isabel sa kanilang bagong tirahan, tahimik na binanggit ni Aya ang pag-uusap na narinig niya. Lim pagbulong ni Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkaunawa. Ang pangalan na yan ay may bigat sa mundo ng negosyo. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas. Kinabukasan maaga pa ibinahagi ni Aya ang impormasyon kay Don Eduardo sa isang pribadong pagpupulong. Nakakunot noo si Don Eduardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong hinala. Limbulong ni Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang pangalang iyan ay may bigat sa mundo ng negosyo, Aya. Isang kapangyarihan na maaaring maging kaalyado o kaaway. Kinabukasan maaga pa ibinahagi ni Aya ang impormasyon kay Don Eduardo sa isang pribadong pagpupulong. Ricardo Lim, ang pangalan ay lumabas sa labi ni Don Eduardo, isang pamilyar na pangalan, isang kakumpetensya na palaging nasa gilid, naghahanap ng mga kahinaan. Hindi ko kailanman inisip na darating siya sa ganitong kalalim. Nag-isip siya ng malalim. Si Ricardo Lim, isang kilalang negosyante na may sariling malaking conglomerate, ay palaging isang thorn sa kanyang tagiliran. Ang pag-iisip na siya ang utak sa likod ng pagtatangka sa kanyang buhay ay nagpakilabot sa kanya. Ricardo Lim, ang pangalan ay lumabas sa labi ni Don Eduardo, isang pamilyar na pangalan, isang kakumpetensya na palaging nasa gilid naghahanap ng mga kahinaan. Hindi ko kailanman inisip na darating siya sa ganitong kalalim. Ang ideya na ang kanyang sariling secretary si Grace Tan ay maaaring kasabwat ay isang masakit na pagtuklas. Ang kanyang mundo ng tiwala ay unti-unting gumuho. Si Sanchez na naroroon ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon. Susubaybayan namin si Grace Tan, sir. Hindi namin siya papalampasin. Gawin mo, utos ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay malamig. Ngunit nang walang abiso, hindi natin dapat ipaalam na alam natin. Tiningnan ni Don Eduardo si Sanchez, ang kanyang tingin ay matalim. Sanchez, subaybayan mo si Grace Tan. Bawat tawag, bawat pagpupulong, bawat kilos. Gawin mo nang hindi niya nalalaman. Tumango si Sanchez, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi namin siya papalampasin, sir. Ang kumpidensyal na pag-uusap ni Grace Tan sa Mandarin, ang pangalang Lim, at ang kakaibang pakiramdam na naramdaman ni Aya, lahat ay nagtuturo sa isang koneksyon. Ang anino sa loob ng Alcantara Group ay nagsisimulang magkaroon ng anyo. Sa mga sumunod na araw, si Aya ay patuloy na naging mga mata at tainga ni Don Eduardo. Ang mga kumpidensyal na pag-uusap ni Grace Tan sa Mandarin, ang pangalang Lim, at ang kakaibang pakiramdam na naramdaman ni Aya, lahat ay nagtuturo sa isang koneksyon. Ang anino sa loob ng Alcantara Group ay nagsisimulang magkaroon ng anyo at ang pangalan ni Ricardo Lim ay lumabas bilang ang mastermind sa likod ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagkakahawak ni Don Eduardo sa kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan at kung sino ang kanyang dapat bantayan. Ang paghahanap sa katotohanan ay hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa kaligtasan ng kanyang imperyo at ng kanyang bagong hindi inaasahang pamilya. Si Don Eduardo ay nakaupo sa kanyang desk, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa cityscape sa labas. Ang kanyang imperyo ay nasa ilalim ng banta, hindi mula sa labas kundi mula sa loob. Ngunit sa tulong ni Aya, mayroon siyang sandata na hindi inaasahan ng kanyang mga kaaway, isang inosenteng bata na may kakayahang marinig ang mga lihim ng mundo. Ang laro ay nagsimula na at si Don Eduardo ay handa na. Sa likod ng marangyang opisina ng Alcantara Group, nagsimula ang isang tahimik ngunit masinsinang pagsisiyasat. Si Don Eduardo, na may tulong ni Sanchez at ng mga bagong matuklasan na kakayahan ni Aya, ay nagsimulang magkonekta ng mga piraso ng palaisipan. Ang mga pahiwatig na ibinigay ni Aya tungkol sa tawag ni Grace Tan at ang pangalang Lim
ay naging gasolina sa apoy ng pag-alinlangan ni Don Eduardo. Sa likod ng marangyang opisina ng Alcantara Group, nagsimula ang isang tahimik ngunit masinsinang pagsisiyasat. Si Don Eduardo, na may tulong ni Sanchez at ng mga bagong matuklasan, nakakayahan ni Aya ay nagsimulang magkonekta ng mga piraso ng palaisipan. Ang bawat isa ay naglalantad ng mas madilim na katotohanan. Si Sanchez na may karanasan sa intelligence gathering ay inilagay ang kanyang pinagkakatiwalaang koponan sa pagsubaybay kay Grace Tan. Ang bawat kilos, bawat tawag, bawat pagpupulong ay maingat na minomonitor. Si Sanchez na may mga taon ng karanasan sa intelligence gathering ay inilagay ang kanyang pinagkakatiwalaang koponan sa pagsubaybay kay Grace Tan. Ang bawat kilos ni Grace Tan sa loob at labas ng opisina ay maingat na minomonitor. Ang mga tawag sa telepono ay na-intercept sa ilalim ng legal na paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga panloob na sistema ng komunikasyon ng kumpanya. Ang mga email ay na-scrutinize at ang kanyang mga pagpupulong sa labas ay lihim na sinusundan. Sa loob ng ilang araw, lumabas ang mga kahina-hinalang pattern. Si Grace Tan, isang assistant na kilala sa kanyang dedikasyon, ay tila may mga lihim na pagpupulong sa labas ng mga oras ng trabaho, madalas sa mga hindi kapansin-pansing lugar. Ang kanyang mga transaksyon sa bangko ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na malalaking deposito. Lumabas ang mga kahina-hinalang pattern sa loob lamang ng ilang araw. Si Grace Tan, isang assistant na kilala sa kanyang profesionalismo at dedikasyon sa loob ng Alcantara Group, sa loob ng 5 taon, ay tila may mga lihim na pagpupulong sa labas ng mga oras ng trabaho, madalas sa mga hindi kapansin-pansing restaurant o hotel lounge. Ang kanyang mga transaksyon sa bangko ay nagpakita rin ng hindi maipaliwanag na malalaking deposito na malayo sa kanyang regular na sweldo. Ang impormasyong ito ay nagpakumpirma sa hinala ni Don Eduardo. Habang lumalalim ang pagsisiyasat kay Grace Tan, nagsimula ring gumalaw si Don Eduardo sa kanyang pagsisiyasat kay Ricardo Lim. Sa tulong ng kanyang legal team, nagsimula silang maghanap ng anumang kahinaan o diregularidad sa mga proyekto ng kumpanya ni Lim. Kasabay ng pagsubaybay kay Grace Tan, nagsimula rin ang isang mas malalim na pagsisiyasat kay Ricardo Lim at sa kanyang conglomerate, ang Lim Holdings. Ang legal team ni Don Eduardo ay nagsimulang maghanap ng anumang kahinaan o diregularidad sa mga proyekto ni Lim, lalo na sa mga may kaugnayan sa mga pandaigdigang partnership na may China. Nais ni Don Eduardo na malaman ang koneksyon ni Lim sa Chinese mafia at kung ito ang gumagawa ng negosyo sa kanya. Nais niyang gumamit ng impormasyon laban kay Lim sa isang pribadong pagpupulong kasama si Lola Isabel at Aya. Ibinahagi ni Don Eduardo ang mga natuklasan. Tumango si Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang pera at kapangyarihan ay nakakaakit ng mga anino Ginoo, at ang mga anino na iyan ay handang gawin ang anumang bagay upang makuha ang gusto nila. Sa isang tahimik na pagpupulong, ibinahagi ni Don Eduardo ang lumalabas na impormasyon kina Lola Isabel at Aya. Tumango si Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at malungkot na pagkaunawa. Ang pera at kapangyarihan ay nakakaakit ng mga anino Ginoo, sabi niya, at ang mga anino na yan ay handang gawin ang anumang bagay upang makuha ang gusto nila. Ang iyong kaharian ay itinayo sa buhangin kung hindi mo alam kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing matalim na paalala. Ngunit ang katotohanan sa huli ay lalabas, patuloy ni Lola Isabel. Kailangan mo lang magkaroon ng pasensya at gamitin ang iyong mga mata at tainga at ang mga tainga ni Aya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Don Eduardo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang katotohanan sa huli ay lalabas. Patuloy ni Lola Isabel. Kailangan mo lang magkaroon ng pasensya at gamitin ang iyong mga mata at tainga
At ang mga tainga ni Aya, ipinapaalala niya kay Don Eduardo na ang katotohanan ay hindi matatago ng matagal. Ang mga salita ni Lola Isabel ay nagbigay kay Don Eduardo ng kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pag-asa na ang katarungan ay mananaig. Ang mga natuklasan ni Sanchez ay nagpakita na si Grace Tan ay nagbibigay ng kumpidensyal na impormasyon ng Alcantara Group kay Ricardo Lim, lalo na tungkol sa isang malaking proyekto sa infrastruktura na pinaplano ni Don Eduardo, ang Project Sunrise. Isang multi-bilyong pisong investment sa sustainable energy. Sa wakas kumpirmado, ang mga natuklasan ni Sanchez ay nagpakita na si Grace Tan ay aktibong nagbibigay ng kumpidensyal na impormasyon ng Alcantara Group kay Ricardo Lim, lalo na tungkol sa Project Sunrise, isang multi-bilyong pisong investment ni Don Eduardo sa sustainable energy na magpapabago sa ekonomiya ng rehiyon. Ang kanyang motibo pera at isang pangako ng mas mataas na posisyon sa ilalim ng Lim Holdings. Ang motibo ni Ricardo Lim ay malinaw ang sirain si Don Eduardo agawin ang Project Sunrise at palakasin ang kanyang sariling imperyo. Ang pagtatangka sa buhay ni Don Eduardo ay hindi lamang isang random na akto ng karahasan, kundi isang maingat na planong coup d'etat. Ang motibo ni Ricardo Lim ay malinaw din ang sirain si Don Eduardo agawin ang Project Sunrise at palakasin ang kanyang sariling imperyo na may kasamang malaking bahagi ng Chinese Mafia. Ang pagtatangka sa buhay ni Don Eduardo ay hindi lamang isang random na akto ng karahasan, kundi isang maingat na planong coup d'etat na dinisenyo upang alisin siya sa paraan at magbigay daan para sa kanyang pagkuha ng Alcantara Group. Sa sandaling ito, naramdaman ni Don Eduardo ang isang malamig na galit. Hindi lamang siya inatake, kundi ang kanyang buong legacy ay pinupuntirya. Kailangan niya ng isang plano. Isang plano na hindi lamang magpaparusa sa mga traidor, kundi magpoprotekta rin sa kanyang imperyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Don Eduardo ang isang malamig na galit. Hindi lamang siya inatake, kundi ang kanyang buong legacy, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan ay pinupuntirya. Kailangan niya ng isang plano na hindi lamang magpaparusa sa mga traidor, kundi magpoprotekta rin sa kanyang imperyo at sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, lalo na kina Aya at Lola Isabel. Sa gabi, habang ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning, si Don Eduardo ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang mga dokumento at mga ebidensya ay nakakalat sa kanyang desk. Ang katotohanan ay lumalabas, mas madilim at mas komplikado kaysa sa kanyang naisip. Ngunit sa kanyang tabi ay mayroon siyang Aya, ang kanyang maliit na tagapakinig, at sa kanyang puso ang karunungan ni Lola Isabel. Handa na siyang maglaro. Nakatayo si Don Eduardo sa kanyang bintana, tinitingnan ang isang metropolis na puno ng liwanag at mga anino. Ang katotohanan ay lumalabas, mas madilim at mas komplikado kaysa sa kanyang naisip. Ngunit sa kanyang tabi ay meron siyang Aya, ang kanyang maliit na tagapakinig, at sa kanyang puso ang karunungan ni Lola Isabel. Handa na siyang maglaro. Nagpasya siyang mag-setup ng isang pulong ng Board of Directors na alam niyang magiging kanyang huling labanan. Ang boardroom ng Alcantara Group ay napuno ng matinding tensyon. Ang ilaw ay maliwanag, ngunit ang bawat mukha sa paligid ng mahabang mesa ay tila may anino ng pag-aalinlangan. Si Don Eduardo ay nakaupo sa dulo, ang kanyang tingin ay matalim. Alam niyang ito ang kanyang labanan. Ang malaking boardroom ng Alcantara Group ay napuno ng matinding tensyon. Ang mga ilaw mula sa kristal na chandelier ay maliwanag, ngunit ang bawat mukha sa paligid ng mahabang mesa ay tila may anino ng pag-aalinlangan at pagtatago. Nakaupo si Don Eduardo Alcantara. Sa dulo ng mesa, ang kanyang tingin ay matalim na bumubusisi sa bawat miyembro. Alam niyang ito ang kanyang labanan at ang kapalaran ng kanyang imperyo
ay nakasalalay sa balanse. Sa kanyang kanan ay si Sanchez kalmado at alerto. Sa kabilang dulo nakaupo si Ricardo Lim, ang kanyang nangiti, ay mapanlinlang ang kanyang mga mata, ay nagniningning ng kasamaan. Sa tabi niya ay si Grace Tan na may maskara ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa kanyang kanan ay si Sanchez kalmado at alerto, ang kanyang presensya ay isang matatag na pundasyon. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Ricardo Lim, ang kanyang nangiti, ay mapanlinlang ang kanyang mga mata, ay nagniningning ng kasamaan, nakikita na ang kanyang tagumpay. Sa tabi niya ay si Grace Tan na may maskara ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa, isang palatandaan ng nerbiyos. Sinimulan ni Don Eduardo ang pagpupulong sa isang paglalahad tungkol sa Project Sunrise na binibigyang diin ang mga benepisyo nito at ang kanyang matatag na pangako sa pagbabago. Ngunit si Ricardo Lim ay mabilis na humarang. Hindi ko makita kung bakit kailangan nating magsimula ng isang proyekto na may ganitong kalaking panganib, Don Eduardo. Sabi ni Ricardo Lim, ang kanyang boses ay may bahagyang paghamak, lalo na sa kasalukuyang klima ng ekonomiya. Siguro ay panahon na para magpahinga ka na at ipaubaya ang pagpapatakbo sa mas bata at mas dynamic na mga kamay. Sinimulan ni Don Eduardo ang pagpupulong sa isang detalyadong paglalahad tungkol sa Project Sunrise na binibigyang diin ang hindi lamang ang potensyal na tubo, kundi pati na rin ang pangako nito sa pagbabago ng lipunan at kapaligiran. Ngunit si Ricardo Lim ay mabilis na humarang, ang kanyang tinig ay may bahagyang paghamak. Hindi ko po makita kung bakit kailangan nating magsimula ng isang proyekto na may ganitong kalaking panganib, Don Eduardo, sabi ni Lim, lalo na sa kasalukuyang klima ng ekonomiya. Siguro po ay panahon na para magpahinga ka na at ipaubaya ang pagpapatakbo sa mas bata at mas dynamic na mga kamay. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa paligid ng mesa. Si Grace Tan ay humakbang pasulong, nagbibigay ng mga datos na sumusuporta sa argumento ni Lim, mga pekeng ulat ng pagtaas ng panganib, pagbaba ng kita, at isang paglalarawan ng Alcantara Group bilang isang stagnant na imperyo. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa paligid ng mesa. Si Grace Tan na may seryosong ekspresyon ay humakbang pasulong, nagbibigay ng mga datos na sumusuporta sa argumento ni Lim, mga pekeng ulat ng pagtaas ng panganib sa merkado, pagbaba ng projected revenue, at isang paglalarawan ng Alcantara Group bilang isang stagnant na imperyo na nangangailangan ng bagong pamumuno. Ang bawat salita ay isang panaksak sa likod ni Don Eduardo. Ngunit si Don Eduardo ay nanatiling kalmado. Ang mga datos na yan ay peke, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas. At alam mo ito, ang Project Sunrise ay ang kinabukasan ng kumpanyang ito at hindi ako papayag na sirain ito ng sinuman. Inilabas ni Don Eduardo ang kanyang sariling mga ebidensya, mga tunay na ulat, sa pananalapi mga pag-aaral sa merkado na nagpapakita ng potensyal ng Project Sunrise, at pagkatapos ay ang pinakamahalagang piraso, ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Grace Tan. Ngunit si Don Eduardo ay nanatiling kalmado, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lim at Tan. Ang mga datos na yan ay peke, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas tumatagos sa katahimikan. At alam mo ito, ang Project Sunrise ay ang kinabukasan ng kumpanyang ito at hindi ako papayag na sirain ito ng sinuman. Pagkatapos, inilabas ni Don Eduardo ang kanyang sariling mga ebidensya, mga tunay na ulat, sa pananalapi mga pag-aaral sa merkado na nagpapakita ng napakalaking potensyal ng Project Sunrise. At pagkatapos ay ang pinakamahalagang piraso, ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Grace Tan. Ipinakita niya ang mga intercept na tawag, ang mga transaksyon sa bangko at ang mga surveillance footage ng kanyang mga lihim na pagpupulong kay Lim. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Nagulat ang mga miyembro ng board
Si Grace Tan ay namutla ang kanyang maskara, ng profesionalismo ay gumuho, at si Ricardo Lim ay naging pula sa galit. Ito ay isang pagtatangka na agawin ng kumpanyang ito at ang aking buhay. Pahayag ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay nagpapakita ng galit. At ang mastermind ay walang iba, kundi si Ricardo Lim. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Nagulat ang mga miyembro ng board, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla at pagkadismaya. Si Grace Tan ay namutla ang kanyang maskara, ng profesionalismo ay gumuho, at si Ricardo Lim ay naging pula sa galit, ang kanyang mga pilit na ngiti ay nawala. Ito ay isang pagtatangka na agawin ng kumpanyang ito at ang aking buhay, pahayag ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng galit at walang pag-aalinlangan. At ang mastermind ay walang iba kundi si Ricardo Lim. Ngunit bago pa man makapagsalita ang board, tumayo si Ricardo Lim, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Hindi pa tapos ang laro, Don Eduardo. Sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, naghulog siya ng isang smoke bomb sa gitna ng silid na nagdulot ng kaguluhan. Ang mga ilaw ay namatay, at ang tunog ng mga basag na upuan at mga sigaw ay pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Don Eduardo ang isang matalim na saksak sa kanyang tagiliran. Ngunit bago pa man makapagsalita ang board, tumayo si Ricardo Lim, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Hindi pa tapos ang laro, Don Eduardo, sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, naghulog siya ng isang smoke bomb sa gitna ng silid. Ang boardroom ay napuno ng usok, ang mga ilaw ay namatay, at ang tunog ng mga basag na upuan, mga sigaw at mga pagbagsak ay pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Don Eduardo ang isang matalim na saksak sa kanyang tagiliran, hindi isang bala, kundi isang saksak ng kutsilyo. Bumagsak siya. Hulihin sila, sigaw ni Sanchez na mabilis na gumalaw sa gitna ng usok. Ngunit si Ricardo Lim at Grace Tan ay nawala na sa kaguluhan. Sa labas ng gusali, isang naghihintay na sasakyan ang mabilis na lumayo, na nag-iwan ng isang bakas ng usok at pagtataksil. Hulihin sila, sigaw ni Sanchez na mabilis na gumalaw sa gitna ng usok, hinahanap si Don Eduardo. Ngunit huli na. Si Ricardo Lim at Grace Tan ay nawala na sa kaguluhan. Sa labas ng gusali, isang naghihintay na sasakyan ang mabilis na lumayo, na nag-iwan ng isang bakas ng usok at pagtataksil. Si Don Eduardo ay nakahandusay sa sahig, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran. Ang sakit ay matindi, ngunit ang kanyang galit ay mas matindi. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. At sa gabing iyon, sa kanyang opisina, si Aya at Lola Isabel ay nakaramdam ng isang kakaibang kaguluhan sa kanilang puso, na tila alam nilang may nangyaring masama. Si Don Eduardo ay nakahandusay sa sahig, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran. Ang dugo ay unti-unting lumalabas. Ang sakit ay matindi, ngunit ang kanyang galit ay mas matindi. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. Sa kanyang tirahan, si Aya ay biglang naramdaman ang isang matalim na saksak sa kanyang dibdib, isang kakaibang kaguluhan sa kanyang puso. Tiningnan niya si Lola Isabel na ang mukha ay nakakunot noo. Alam nilang pareho na may nangyaring masama. Ang boardroom ay nagbago tungo sa isang gulo. Si Don Eduardo ay nakahandusay sa sahig, ang dugo ay kumalat sa kanyang suit. Ang sakit ay matindi, ngunit mas matindi ang galit niya. Hulihin sila! Sigaw ni Sanchez, ngunit huli na. Ang boardroom ay nagbago mula sa isang pagpupulong tungo sa isang ganap na gulo. Si Don Eduardo ay nakahandusay sa sahig, ang kanyang mamahaling suit ay nabahira ng dugo na mabilis na kumalat mula sa kanyang tagiliran. Ang sakit ay matindi, isang nakakapasong init, ngunit ang kanyang galit ay mas matindi pa. Hulihin sila, sigaw ni Sanchez na mabilis na lumabas mula sa usok, ngunit huli na ang lahat. Si Ricardo Lim at Grace Tan ay nakatakas. Mabilis na lumapit si Sanchez kay Don Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, ayos lang po ba kayo? Kailangan ko si Lim.
Ang bulong ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding determinasyon. Huwag mong hahayaang makatakas siya. Mabilis na lumapit si Sanchez kay Don Eduardo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sir, ayos lang po ba kayo agad? Na tiningnan niya ang sugat, sinubukang pigilan ang pagdurugo. Kailangan ko silim ang bulong ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding determinasyon. Huwag mong hahayaang makatakas siya. Ang paghihiganti at katarungan ang tanging nasa kanyang isipan. Sa tirahan ni Aya at Lola Isabel, isang malalim na pakiramdam ng kaguluhan ang bumabalot kay Aya. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang dibdib kanina ay nagiging isang matinding kaba. Lola? Sabi ni Aya, ang kanyang boses ay nanginginig. Naramdaman ko po, may nangyaring masama kay Don Eduardo. Kasabay nito sa ligtas na tirahan na ibinigay ni Don Eduardo, isang malalim na pakiramdam ng kaguluhan ang bumabalot kay Aya. Ang matalim na saksak na naramdaman niya sa kanyang dibdib kanina ay nagiging isang matinding kaba na tila isang itim na ulap ang bumabalot sa kanya. Lola, sabi ni Aya, ang kanyang boses ay nanginginig. Naramdaman ko po, may nangyaring masama kay Don Eduardo. Tumango si Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ang kanyang pakiramdam ay nagkukumpirma sa takot ni Aya. Mabilis na tinawagan ni Lola Isabel si Sanchez. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagkaapurahan. Sanchez, kailangan mong humanap ng isang ligtas na lugar para kay Don Eduardo. Naramdaman ni Aya ang malaking panganib. Hindi pa tapos ang mga traidor. Ibinigay ni Sanchez ang telepono kay Don Eduardo na sugatan ngunit nakakatuwid ng upo. Kailangan mong umalis sa gusaling ito, sir. Ngayon din. Mabilis na tinawagan ni Lola Isabel si Sanchez. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pagkaapurahan. Sanchez, kailangan mong humanap ng isang ligtas na lugar para kay Don Eduardo. Naramdaman ni Aya ang malaking panganib. Hindi pa tapos ang mga traidor. Ibinigay ni Sanchez ang telepono kay Don Eduardo na sugatan, ngunit nakakatuwid ng upo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sugat. Kailangan mong umalis sa gusaling ito, sir. Ngayon din. Hindi pa sila tapos. Ngunit huli na. Habang papunta ang emergency medical team sa boardroom, ang elevator ay biglang huminto. Ang mga ilaw ay namatay. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa gusali. Blackout, sigaw ng isang security guard, at tulad ng isang bangungot na nagkatotoo ang mga ilaw sa buong Alcantara Tower ay biglang namatay. Nagkaroon ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan na sinundan ng mga sigaw at kaguluhan mula sa mga opisina sa ibaba. Blackout, sigaw ng isang security guard. Ang emergency medical team na papunta sa boardroom ay biglang huminto sa elevator. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Aya ang mga pabulong. Mandarin. Mas marami pa sila. Nagpaplano sila ng isa pang atake, isang pangwakas na suntok. Ang target ay hindi lamang si Don Eduardo, kundi ang buong gusali. Kinabahan si Aya. Ngayon, sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, narinig niya ang mga pabulong. Mandarin. Hindi lamang ang 4 na gwardiya ang sangkot. Mas marami pa sila. Nagpaplano sila ng isa pang atake, isang pangwakas na suntok. Ang target ay hindi lamang si Don Eduardo, kundi ang buong gusali. Lola, narinig ko sila. Sigaw ni Aya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Sinasabi nila na may mga nag-aabang sa emergency exits at may isa pang bomba. Ito ay nasa basement, sa electrical room. Mabilis na tinawagan ni Lola Isabel, si Sanchez, ang kanyang boses, ay matatag sa kabila ng takot. Lola, narinig ko po sila. Sigaw ni Aya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Sinasabi nila na may mga nag-aabang sa lahat ng emergency exits at may isa pa pong bomba. Nasa basement po sa electrical room, gusto po nilang pabagsakin ang buong gusali. Mabilis na tinawagan ni Lola Isabel, si Sanchez, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot na naramdaman niya sa kanyang puso. Sanchez,
Si Aya, may bomba sa electrical room sa basement at may mga armado sa mga emergency exits. Ang buong gusali ay nasa panganib. Ang impormasyon ay isang shock sa sistema ni Sanchez. Ang isang simpleng pagtatangka sa buhay ay naging isang malaking teroristang balak. Kailangan niyang iligtas si Don Eduardo at ngayon ang daan-daang empleyado sa gusali. Sanchez, si Ayab, may bomba sa electrical room sa basement at may mga armadong lalaki sa lahat ng emergency exits. Ang buong gusali ay nasa panganib. Ang impormasyon ay isang shock sa sistema ni Sanchez. Ang isang simpleng pagtatangka sa buhay ay naging isang malaking teroristang balak na naglalayong sirain ang buong Alcantara Group. Kailangan niyang iligtas si Don Eduardo at ngayon ang daan-daang empleyado na nakakulong sa madilim na gusali. Si Don Eduardo, na may tulong ni Sanchez, ay dahan-dahang gumapang patungo sa hagdanan. Ang kanyang sugat ay masakit, ngunit ang kanyang isipan ay matalim. Kailangan nating pababa sa basement, utos niya. Kailangan nating pigilan ang bombang yon. Si Don Eduardo, na may tulong ni Sanchez at ng ilan pang matapat na security guards, ay dahan-dahang gumapang patungo sa hagdanan. Ang kanyang sugat ay masakit, ngunit ang kanyang isipan ay matalim. Kailangan nating pababa sa basement, utos niya. Kailangan nating pigilan ang bombang iyon. Kung sasabog ito, tapos na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, si Aya ay naging ilaw ni Don Eduardo. Ang kanyang kakayahan na marinig ang mga lihim na pabulong ay naging susi sa pagpigil sa isang napakalaking trahedya. Ito ay isang lahi laban sa oras sa isang madilim at mapanganib na gusali. Ang mga pabulong ni Aya na ipinapasa sa pamamagitan ni Lola Isabel kay Sanchez ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon, ang bilang ng mga armadong tao sa bawat exit, ang eksaktong lokasyon ng bomba, at kahit na ang posibleng detonator. Sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, si Aya ay naging ilaw ni Don Eduardo. Ang kanyang kakayahan na marinig ang mga lihim na pabulong ay naging susi sa pagpigil sa isang napakalaking trahedya. Ito ay isang lahi laban sa oras sa isang madilim at mapanganib na gusali. Sa gitna ng kaguluhan, si Don Eduardo, na sugatan ngunit may matinding determinasyon, ay kumilos. Ang kanyang sugat ay sumasakit, ngunit ang galit niya sa mga traidor at ang pagnanais na protektahan si Aya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang Alcantara Tower ay nasa kaguluhan, ngunit sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, isang bagong determinasyon ang bumangon kay Don Eduardo. Ang kanyang sugat ay sumasakit, ang bawat paghinga ay isang sakit, ngunit ang galit niya sa mga traidor at ang pagnanais na protektahan si Aya at Lola Isabel ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakala. Nagbago siya mula sa isang biktima tungo sa isang mandirigma. Si Sanchez kasama ang ilang matapat na security guards ay sumunod sa bawat utos ni Don Eduardo. Ang mga pabulong ni Aya na ipinasa ni Lola Isabel ay naging kanilang mahalagang intelligence. Electrical room basement level. Utos ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, habang sila ay bumababa sa madilim na hagdanan. Sanchez, ang mga exit. Kailangan nating neutralisahin ang mga taong yon. Si Sanchez kasama ang ilang matapat na security guards ay sumunod sa bawat utos ni Don Eduardo. Ang mga pabulong ni Aya na ipinasa ni Lola Isabel sa pamamagitan ng telepono ay naging kanilang mahalagang intelligence, nagbibigay ng eksaktong lokasyon ng mga armadong tao at mga babala tungkol sa mga bitag. Habang papalapit sila sa basement, narinig ni Aya ang higit pang mga pabulong. Mandarin. Si Ricardo Lim ay naroroon din personal na sinusubaybayan ang pag-activate ng bomba. Si Grace Tan ay kasama niya na tila may pagdududa sa kanyang mukha. Sa kanyang tirahan, naramdaman ni Aya ang isang bagong alon ng impormasyon. Ang kanyang mga tainga
ay nakakarinig ng mga pag-uusap na nagmumula sa basement. Mandarin, si Ricardo Lim ay naroroon din personal na sinusubaybayan ang pag-activate ng bomba. Si Grace Tan ay kasama niya na tila may pagdududa sa kanyang mukha. Marahil ay nagsisimula nang magsisi sa kanyang ginawa. Lola, si Ricardo Lim nasa basement. Kasama niya si Grace Tan Ritan. Sinasabi nila na malapit na daw ang countdown sigaw ni Aya. Lola, si Ricardo Lim nasa basement kasama niya si Grace Tan. Sinasabi nila na malapit na daw ang countdown. Sigaw ni Aya na ibinigay ang impormasyon kay Lola Isabel. Mabilis na ipinasa ni Lola Isabel kay Don Eduardo. Kailangan nating bilisan. Sabi ni Don Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kadiliman. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Lola, si Ricardo Lim nasa basement. Kasama niya si Grace Tan. Sinasabi nila na malapit na daw ang countdown, sigaw ni Aya, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. Mabilis na ipinasa ni Lola Isabel ang impormasyon kay Don Eduardo. Kailangan nating bilisan. Sabi ni Don Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kadiliman. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Ang kanyang puso ay kumalat sa pagitan ng sakit mula sa kanyang sugat at ang apoy ng galit. Sa electrical room, si Ricardo Lim ay may hawak na detonator. Ang kanyang namangiti ay masama. Ang Alcantara Group ay sa akin na, bulong niya, hindi ka magtatagumpay. Sabi ni Grace Tan, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito ang pinagkasunduan natin. Sa electrical room sa basement, si Ricardo Lim ay nakatayo sa harap ng bomba, may hawak na detonator. Ang kanyang kamamangiti ay masama. Ang Alcantara Group ay sa akin na, bulong niya, na tila nakikipag-usap sa kanyang sarili. Ang Project Sunrise ang aking pamana. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Grace Tan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagdududa. Hindi ito ang pinagkasunduan natin. Hindi ako pumayag na pumatay ng maraming tao. Ngunit huli na. Para umatras si Grace. Masyado ng huli para magbago ng isip, Grace. Ngisi ni Ricardo Lim. Ngayon, maging saksi ka sa simula ng isang bagong panahon. Ngunit bago pa man niya pindutin ang detonator, ang pinto ay sumabog. Si Don Eduardo na may dugo sa kanyang tagiliran, ngunit may apoy sa kanyang mga mata, ay pumasok kasama si Sanchez at ang kanyang koponan. Masyado ng huli para magbago ng isip, Grace, ngisi ni Ricardo Lim. Ngayon, maging saksi ka sa simula ng isang bagong panahon. Ngunit bago pa man niya pindutin ang detonator, ang pinto ay sumabog na nagdulot ng isang malakas na ingay. Si Don Eduardo, na may dugo sa kanyang tagiliran, ngunit may apoy sa kanyang mga mata, ay pumasok kasama si Sanchez at ang kanyang koponan. Nagkaroon ng isang labanan. Nagpaputok ng baril. Ang mga sigaw ay pumuno sa basement. Si Don Eduardo, na may tulong ni Sanchez, ay nakipaglaban sa mga tauhan ni Lim. Sa gitna ng kaguluhan, tiningnan ni Don Eduardo si Ricardo Lim. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Dito nagtatapos ang laro mo, Ricardo. Sigaw ni Don Eduardo. Nagkaroon ng isang matinding labanan. Nagpaputok ng baril. Ang mga sigaw ay pumuno sa basement. Si Don Eduardo, na may tulong ni Sanchez, ay nakipaglaban sa mga tauhan ni Lim. Ang kanyang sugat ay hindi alintana. Sa gitna ng kaguluhan, tiningnan ni Don Eduardo si Ricardo Lim. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Dito nagtatapos ang laro mo, Ricardo. Sigaw ni Don Eduardo. Si Grace Tan, sa isang sandali ng pagdududa at pagsisisi, ay sumubok. Napigilan si Ricardo Lim. Ngunit huli na. Si Lim ay determinadong isagawa ang kanyang plano. Si Sanchez ay nakipaglaban kay Lim na sinusubukang agawin ang detonator. Ang bomba ay mayroon lamang ilang segundo. Si Grace Tan, sa isang sandali ng pagdududa at pagsisisi, ay sumubok na pigilan si Ricardo Lim. Ngunit huli na. Si Lim ay determinadong isagawa ang kanyang plano. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa detonator. Si Sanchez ay nakipaglaban kay Lim na sinusubukang agawin ang detonator. Ang bomba ay mayroon lamang ilang segundo.
Ang tensyon ay hindi na matiis. Sa isang matinding sandali, inagaw ni Sanchez ang detonator mula kay Ricardo Lim. Kasabay nito dumating ang mga pulis at mga firemen na binalaan ni Lola Isabel matapos marinig ang mga pabulong ni Aya. Ang mga armadong tauhan ni Lim ay dinakip. Si Ricardo Lim ay dinakip, ang kanyang muka ay puno ng puot. Si Grace Tan ay sumuko, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa isang matinding sandali, inagaw ni Sanchez ang detonator mula kay Ricardo Lim habang ang countdown ay umabot sa huling 2 segundo. Kasabay nito dumating ang mga pulis at mga firemen na binalaan ni Lola Isabel matapos marinig ang mga pabulong ni Aya at magbigay ng eksaktong lokasyon. Ang mga armadong tauhan ni Lim ay dinakip. Si Ricardo Lim ay dinakip, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Si Grace Tan ay sumuko, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Si Don Eduardo ay nakahandusay sa sahig, ang kanyang sugat ay masakit. Ngunit ang isang ngiti ay lumabas sa kanyang labi. Ang kanyang imperyo ay nailigtas at ang mga inosente ay ligtas. Sa labas ng gusali, sinalubong ni Aya si Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Dinala si Don Eduardo sa isang ambulansya. Ngunit bago siya sumakay, tiningnan niya si Aya na nasa tabi ni Lola Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Don Eduardo. Ang isang ngiti ay puno ng pagpapasalamat. Ang kanyang imperyo ay nailigtas. Ang mga inosente ay ligtas. At ang katotohanan ay nanalo. Ang mga araw matapos ang insidente ay naging isang panahon ng paggaling, hindi lamang para sa sugat ni Don Eduardo, kundi para sa buong Alcantara Group. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Ang mga araw matapos ang madilim na gabi sa Alcantara Tower ay naging isang panahon ng paggaling, hindi lamang para sa sugat sa tagiliran ni Don Eduardo, kundi para sa buong Alcantara Group. Ang kaguluhan at takot ay napalitan ng isang tahimik, ngunit matatag na determinasyon upang muling itayo ang nasira at linisin ang mga anino na matagal nang nagtatago. Ang ospital, na naging pansamantalang opisina ni Don Eduardo, ay naging sentro ng isang bagong simula. Mula sa kanyang kama sa ospital, si Don Eduardo ay nag-utos ng isang malawakang corporate cleansing. Ang bawat departamento, bawat kontrata, bawat empleyado ay sinuri. Ang mga kasabwat ni Ricardo Lim ay inalis at ang mga bagong patakaran tungkol sa etika at transparency ay ipinatupad. Mula sa kanyang kama sa ospital na napapalibutan ng mga bulaklak at mga mensahe ng suporta, si Don Eduardo ay nag-utos ng isang malawakang corporate cleansing. Ang bawat departamento, bawat kontrata, bawat empleyado ay sinuri ng masinsinan. Ang mga kasabwat ni Ricardo Lim na natuklasan sa pamamagitan ng mas malalim na pagsisiyasat ay inalis ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bagong patakaran tungkol sa etika at transparency ay ipinatupad na nagpapakita ng isang bagong direksyon para sa Alcantara Group. Si Ricardo Lim at ang kanyang mga tauhan ay nahaharap sa maraming kaso, mula sa attempted murder hanggang sa corporate espionage at terrorism. Si Grace Tan na may pagsisisi ay nakipagtulungan sa mga awtoridad na nagbigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga operasyon ni Lim. Ang kanyang pagtataksil ay may mabigat na parusa, ngunit ang kanyang pagsisisi ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na pag-asa para sa hinaharap. Ang mga balita ay puno ng mga headline tungkol sa pagbagsak ni Ricardo Lim at ng kanyang imperyo. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nahaharap sa maraming kaso, mula sa attempted murder hanggang sa corporate espionage at terrorism. Si Grace Tan na may malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata ay nakipagtulungan sa mga awtoridad na nagbigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga lihim na operasyon ni Lim. Ang kanyang pagtataksil ay may mabigat na parusa, ngunit ang kanyang pagsisisi ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na pag-asa
para sa isang bagong simula malayo sa mundo ng kasakiman. Nang makalabas si Don Eduardo sa ospital, ang kanyang unang ginawa ay hindi bumalik sa kanyang opisina, kundi magdaos ng isang press conference. Sa harap ng daan-daang media na may seryosong mukha ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata, ibinahagi niya ang buong katotohanan. Ang Alcantara Group ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Sabi niya ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang lumitaw. Isang liwanag sa anyo ng isang batang babae na nagngangalang Aya. Nang makalabas si Don Eduardo sa ospital, ang kanyang unang ginawa ay hindi bumalik sa kanyang opisina, kundi magdaos ng isang press conference. Sa harap ng daan-daang media na may seryosong mukha, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata, ibinahagi niya ang buong katotohanan. Ang Alcantara Group ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang lumitaw. Isang liwanag sa anyo ng isang batang babae na nagngangalang Aya. Tiningnan niya si Aya at Lola Isabel na nakaupo sa unang hanay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Iniligtas niya hindi lamang ang aking buhay, kundi ang buhay ng daan-daang empleyado. Ipinakita niya sa akin na ang katapangan ay hindi nasusukat sa edad o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magsalita ng totoo. Tiningnan niya si Aya at Lola Isabel na nakaupo sa unang hanay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Iniligtas niya hindi lamang ang aking buhay, kundi ang buhay ng daan-daang empleyado. Ipinakita niya sa akin na ang katapangan ay hindi nasusukat sa edad o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magsalita ng totoo. At doon sa harap ng buong mundo, inihayag niya ang pagtatatag ng The Aya Alcantara Foundation, isang multimilyong pisong pondo na nakatuon sa edukasyon at proteksyon ng mga batang may natatanging kakayahan at nasa mahirap na kalagayan. Ito ang aking pangako, sabi niya, na ang bawat boses, gaano man kaliit, ay maririnig at pahahalagahan. At doon sa harap ng buong mundo, inihayag niya ang pagtatatag ng The Aya Alcantara Foundation, isang multimilyong pisong pondo na nakatuon sa edukasyon at proteksyon ng mga batang may natatanging kakayahan at nasa mahirap na kalagayan. Ito ang aking pangako, sabi niya, na ang bawat boses, gaano man kaliit, ay maririnig at pahahalagahan. Ang anunsyo ay nagdulot ng isang alon ng paghanga at suporta. Ang imahe ni Don Eduardo bilang isang malupit na negosyante ay napalitan ng isang lider na may puso at prinsipyo. Ang anunsyo ay nagdulot ng isang alon ng paghanga at suporta. Ang imahe ni Don Eduardo bilang isang malupit na negosyante ay napalitan ng isang lider na may puso at prinsipyo, isang tao na natutunan ang isang mahalagang aral sa pinakamahirap na paraan. Sa kanyang opisina na ngayon ay mas maliwanag at mas bukas, si Don Eduardo ay nakatayo sa tabi ni Aya at Lola Isabel, tinitingnan ang lungsod sa labas. Ang turing ito, sabi niya, ay hindi na lamang isang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pundasyon ay hindi bakal at salamin, kundi katotohanan at katapatan. Sa kanyang opisina na ngayon ay mas maliwanag at mas bukas, si Don Eduardo ay nakatayo sa tabi ni Aya at Lola Isabel, tinitingnan ang lungsod sa labas. Ang toring ito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, ay hindi na lamang isang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pundasyon ay hindi bakal at salamin, kundi katotohanan at katapatan. Si Aya na may nihawak na bagong libro ay ngumiti. Ang kanyang mundo ay nagbago, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling puro. Si Don Eduardo ay hindi na lamang isang milyonaryo,
na kanyang iniligtas. Siya ay isang kaibigan, isang tagapagtanggol, isang pamilya. Ang bagong umaga ay dumating at para sa kanila, ito ay puno ng pag-asa. Si Aya na may hawak na bagong libro tungkol sa mga wika ng mundo ay ngumiti. Ang kanyang mundo ay nagbago, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling puro. Si Don Eduardo ay hindi na lamang isang milyonaryo na kanyang iniligtas. Siya ay isang kaibigan, isang tagapagtanggol, isang pamilya. Ang bagong umaga ay dumating at para sa kanilang tatlo, ito ay puno ng walang katapusang pag-asa. 5 taon ang lumipas. Ang Alcantara Tower ay nanatiling matatag, ngunit ang puso nito ay nagbago. Ang mga anino ng pagtataksil ay napalitan ng liwanag ng tiwala at katapatan. 5 taon ang lumipas. Ang lecture hall ng unibersidad ay puno ng mga nag-iisip na isipan, ngunit ang isang boses ay namumukod-tangi sa lahat. Ito ay ang boses ni Aya, na ngayon ay isang dalaga, na may matalas na isipan at isang puso na puno ng karunungan na lampas sa kanyang edad. Ang wika ay hindi lamang para sa komunikasyon. Sabi niya sa kanyang klase sa linguistika, ito ay isang bintana sa kaluluwa ng isang tao sa kanilang katotohanan. Si Aya na ngayon ay isang dalaga na may pambihirang talino, ay nag-aaral sa unibersidad na sinusuportahan ng The Aya Alcantara Foundation. Ang kanyang kakayahan sa wika ay lalo pang lumago at ginamit niya ito hindi lamang para sa akademya, kundi para tulungan ng iba. Sa tuktok ng Alcantara Tower, ang opisina ni Don Eduardo ay mas bukas na ngayon, mas maliwanag. Sa kanyang desk, sa tabi ng mga ulat sa pananalapi, ay nakatayo ang isang larawan ni Aya at Lola Isabel. Si Don Eduardo Alcantara ay hindi na ang malupit na negosyante na kinatatakutan ng lahat. Siya ay isang leader na may puso, isang mentor, isang pamilya. Sanchez, kumusta na ang pamilya mo? Madalas niyang itanong isang tanong na hindi niya kailanman inisip na itanong noon. Si Don Eduardo na may mas malumanay na ngiti at mas maraming kulay abo sa kanyang buhok ay patuloy na namumuno sa Alcantara Group. Ngunit ngayon ay may bagong pananaw. Ang Project Sunrise ay naging isang malaking tagumpay, hindi lamang sa pananalapi, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa isang tahimik na hapon, si Don Eduardo ay bumisita sa simpleng tahanan ni Lola Isabel, kung saan ang amoy ng bagong lutong tinapay at ang init ng pamilya ay laging naroroon. Si Aya ay naroroon din umuwi mula sa unibersidad. Nakaupo silang tatlo sa sala nagiinuman ng tsaa. Ang relasyon nila ay lumalim. Hindi na lamang sila ang milyonaryo, ang bata at ang lola. Sila ay naging isang pamilya na pinagbuklod ng isang karanasang nagbago sa kanilang buhay magpakailanman. Lola, hinding-hindi ko malilimutan ang lahat. Sabi ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi lamang ang pagligtas sa aking buhay, kundi ang pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ngumiti si Lola Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng karunungan. Ang katotohanan ay parang isang buto, Ginoo. Itanim mo ito sa mabuting lupa at ito ay lalago at magbubunga. Tiningnan ni Aya si Don Eduardo. Natutunan ko po na ang pinakamalakas na boses ay hindi ang pinakamalakas sumigaw, kundi ang nagsasabi ng totoo, kahit na ito ay isang bulong lamang. Tiningnan ni Aya si Don Eduardo, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pagmamahal. Natutunan ko po na ang pinakamalakas na boses ay hindi ang pinakamalakas sumigaw, kundi ang nagsasabi ng totoo, kahit na ito ay isang bulong lamang. Tumango si Don Eduardo. Alam na ang batang babae na kanyang inalagaan ay ngayon ay isang babae na may sariling karunungan. Habang papalubog ang araw, nakatayo silang tatlo sa balkonahe, tinitingnan ang lungsod na kumikinang sa ilalim. Ang tore ni Don Eduardo ay nakatayo sa gitna ng lahat, isang monumento sa kung ano ang maaaring mangyari
kapag ang kapangyarihan ay ginamit para sa kabutihan. Habang papalubog ang araw na nagbibigay ng gintong kulay sa lungsod, nakatayo silang tatlo sa balkonahe. Ang Alcantara Tower ay nakatayo sa gitna ng lahat, hindi bilang isang simbolo ng kasakiman, kundi bilang isang monumento sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang kapangyarihan ay ginamit para sa kabutihan. Alam ni Don Eduardo na ang kanyang imperyo ay hindi na lamang bakal at salamin, kundi isang pamana ng katotohanan, katapangan at ang hindi inaasahang pagkakaibigan na nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Alam ni Don Eduardo na ang kanyang imperyo ay hindi na lamang bakal at salamin, kundi isang pamana ng katotohanan, katapangan at ang hindi inaasahang pagkakaibigan na nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Ang kanyang legacy ay hindi na lamang ang kanyang kayamanan, kundi ang Aya Alcantara Foundation at ang libu-libong buhay na nabago nito. Tingnan ninyo po, bulong ni Aya ang kanyang mga mata ay nakatingin sa abot-tanaw. Ang bawat paglubog ng araw ay isang pangako ng bagong umaga. Tingnan ninyo po, bulong ni Aya ang kanyang mga mata ay nakatingin sa abot-tanaw. Ang bawat paglubog ng araw ay isang pangako ng bagong umaga. At sa sandaling iyon, alam nilang lahat na ang kanilang bagong umaga ay nagsimula na isang umaga na puno ng liwanag at pag-asa na itinayo sa pundasyon ng katotohanan. Ang kwento ay nagtapos, ngunit ang pamana ay magpapatuloy magpakailanman.